Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Kung isa kang guro, siguradong paulit-ulit kang gumagawa ng iba't ibang forms. Student information sheet, parent consent form, reading profile, enrollment form, at marami pang iba. Pero paano kung sasabihin kong isang beses mo lang ito gagawin tapos sa susunod ay pipindot ka na lang at magta-type or isesend mo na lang ito at sila magta-type. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng fillable form gamit lamang ang Microsoft Word. Hindi na kailangan ng Google Form, Canva, Adobe o anumang paid or free software. Tara, simulan na natin. So, una ay mag-open ka ng iyong Word o yung form na ginagamit mo na noon pa. So, for example, ito yung form na gagamitin natin. Example lamang ang mga data na nandito. Yan. So, ang iba ay naka-format na. Pwedeng ikaw mag-format. Depende na sa'yo. So, example, ito yung i-workout natin na data. So, kung titingnan natin, meron ng mga form dyan at gusto mo na siyang palitan sa susunod na naman na taon. O ito na naman ang iyong ipapasa sa ibang parent or mag-e-enroll. Ang gagawin natin ay Microsoft Word lang, pero wala pa rito normally yung kailangan natin na ribbon. So, nakikita natin dito, file, home, insert, draw, hanggang dito sa help. Wala pa dyan yung kailangan natin. So, i-add natin siya. So, click natin dito na part, sa ribbon part na ito, at click ang Customize the Ribbon. Dapat ay nandito siya sa Customize Ribbon. Sa main tabs, kung nakikita natin, yung developer ay hindi naka-check. So, i-check natin siya at i-click yung OK. Ngayon ay nadagdag na siya dito sa ribbon, ang developer. Click natin ang developer. Yan. Huwag tayong matakot mag-click. Okay? At ang kailangan lang naman natin itong controls. So, dito sa control, meron ditong rich text content control na isa-isahin natin mamaya. Plain text content control, image control or picture content control. Meron tayong building block, gallery content control. Meron tayong checkbox content control, combo box content control, and drop down. Parang magkapareho lang ito mamaya. Tsaka dito, magkapareho sila pero ano ko mamaya kung ano yung kaibahan nila. Then we have date picker, repeating section content, at iba pang tools. Okay? So, simulan natin. So, learner's reference number, usually magta-type lang tayo ng number. So, click lang natin itong plain text. Okay? So, and then sa last name, plain text lang din yan. So, hindi ko na i-delete ito. So, i-delete ko lang siya kung ano. Then, first name, magta-type lang din sila. For example, Maria Angelica. Then, middle name, magta-type lang din sila. Extension name, pwede tayong mag-drop down. Okay? So, drop down. Sa drop down, wala pang nakalagay na automatic may junior. Okay? Ikaw ang magta-type o mag-i-encode. At first, magta-type ka o mag-i-encode. Sa second naman, ay hindi na mo na yung kailangan gawin. So, upang gawin yan, click natin itong properties and din dito sa add, click lang natin yung first, junior, senior, the first, the second, and so on. And then click OK at ito na makikita nila. Okay? So, yan yung ating drop down. Drop down. Then, dito tayo sa nickname. So, magta-type lang sila. Click lang natin yung normal text. Sa date of birth, ang kailangan natin itong date picker. So, pag i-click nila yan, ay choose na lang sila ng date. Sa age, pwede kang mag-drop down, okay? Or pwede kang or text para i-type na lang nila. Or itong combo, okay? So, dito tayo sa plain text. Sa sex, pwede tayong drop down. Type natin yung, again, sa properties, type natin yung male, female. So, yun naman lang talaga sa paaralan natin, di ba? Boys and girls. Okay, kasi sa mga doon ka mag-work ka na, preferred not to say. Pwede ka nang maganon sa yung sex. Sa civil status, ito itatype mo. Single, married, widow, and other. So, dito ka ulit sa drop-down, click the properties, and then add tayo ng male, add tayo ng female,
and so on. Okay, so yan ang ilalagay natin dyan sa civil status. Sa enrollment information, okay, drop down ulit tayo and then click the properties, then add tayo ng kinder, add tayo ng grade 1 until grade 6. So, dyan sa grade level. Sa section, pwede tayong drop down, i-type mo lahat ng section ng school ninyo or pwede ding dito sila kung alam na nila, plain text, or pwede ka din sa combo box. So, try natin yung combo box para makita natin ang kaibahan nito, okay, sa drop down. So, ganun pa rin, para magda-drop down ka pa rin, properties, and mag-add ka ng mga section. Okay? Bawa, yakal, section NIM3, ganyan. Okay? At iba pang section. So, ang kaibahan nito, so sa drop down, ganun siya, kinder, so mamimili sila, di ba? Dito sa section, mamimili sila at kung wala rito, newly created section, pwede lang nilang i-type dito. Bawa, Nara. So, pwede silang makapag-type kung wala dyan sa iyong mga options sa drop-down list. So, ganun ang kaibahan ng drop-down at saka combo box content control. Sa school year, yan, pwede lang silang checkbox, yan. Sa checkbox, pwede kang mamili kung anong style. Yan, may mga style dyan. Ito, unchecked symbol. Okay, click mo lang and change. Mga symbol na dyan. And then, ganon. Sa school year. Sa address, click natin itong plain text lang. Okay, ano naman yung kaibahan ng plain text at saka itong rich text? So, click natin itong rich text. So, sa rich text, magta-type din sila na parang text. Barangay San Isidro. Okay, sa plain text, sa rich text, pwede nilang i-edit. Okay? Halimbawa, gusto nilang mag-highlight, gusto nilang mag-italize ng color. Okay? So, rich text, pwede silang nung style ng text nila. Kung may gusto silang i-reiterate sa iyo. Then, dito sa municipality, yun, province, and so on. So, ganun lang. Paulit-ulit lang siya. And then, gusto ko yung pakita yung sa part ng picture. Yan. Sa picture, meron ditong picture kasi mag-upload sila ng photo nila. Click mo lang ito. Yan. And then, pag sila ay mag-upload ng photo, pag i-click nila yan, choose sila sa kanilang device kung anong photo ang kanilang i-send sa iyo. Saka yun na. Okay? Ganun lang kasimple. So, pwede mo na siyang i-restrict para hindi nila ma-edit itong mga nandiyan. Okay? Bawa na edit mo ng lahat-lahat, okay na lahat. So, i-restrict na natin. Restrict editing. Puntahan natin itong number 2. So, sa number 2, nakaganon lang siya una-una. So, click mo lang itong allow and then dapat naka-filling in forms lang sila para hindi sila makapag-change ng kahit ano sa mga entry na lock mo or gusto mo. Then, pwede mo siyang i-forward sa kanilang email, pwede mong ilagay sa database, pwedeng i-print mo, okay? Pag-type mo, i-print mo, ayun ang kagandahan. So, kasi sa Google Form ay ang nakikita mo lang ay yung mga responses nila at nakalagay siya sa cell. Ito, maganda, nakikita mo talaga kung ano yung style ng iyong word, yun ang mapiprint mo. So, ganyan lang kadali ang gumawa ng fillable form sa Microsoft Word. Kapag natutunan mo ito, hindi mo na kailangan paulit-ulit na gumawa ng pare-parehong form taon-taon. Isang beses mo lang itong isi-set up, pagkatapos ay magta-type ka na lang ng bagong information or ipa-forward mo sa kanila ang form na ito. Kung nakatulong ang tutorial na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang iba pa nating Microsoft Word tutorials para sa mga guro. Thank you! Kung meron kayong alam na gustong matutunan, i-type nyo lang sa comment section.